magandang hapon po sa lahat. Purihin ang Panginoon po sa buhay ng bawat isa. Ako po ang inyong lingkod, Ara Adesas po, dun sa mga hindi pa po nakakilala. Ako po ay nagsimula din dito at kasama ko po sila Brother Ronald, na kung sila Sister Emmy. Ayan. So, pero po, from time to time na lang po ninyo ako makikita dito dahil po ako ay nasa ibang lugar. Kaya pinagpapasalamat ko po ngayon dahil po ako ay nakarating muli dito. Amen. So bago po tayo magpasimula, pwede po bang pakibati ang inyong mga katabi, ang inyong ang lahat po, na kung saan ay batiin po natin dito ng mapagpalang hapon. Tayo po ang lahat. Tayo po ang lahat. Kamayan po natin ang bawat isa. Pagpalang hapon. Purihin po ang Panginoon, no? Yan, sige po. Sige po, maupo na po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po naman, tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero, yun nga, papasimulan po natin ito muna sa isang larawan na kung ano ba yung nakikita ninyo rito. Sa narinig ko pong testimony kanina, parang na-relate na tayo dito. Di po ba? Na-relate na tayo dito. Ayan. Ano kaya yun? Ano ba yung nararamdaman natin dyan? Burnout. Ayan. Nararanasan ng bawat isa yan. So, di ba? Burnout na yan. So, madalas kasi kapag may ginagawa tayong mga bagay na alam nating mabuti, ano ba yung ina-expect natin doon? Diba? Madalas ka bang nababurnout sa mga nangyayari, sa bansa, sa pamilya, sa trabaho, maging sa iyong sarili? Di ba? Madalas o minsan ka rin nakakaranas ng ganito. So, nakikita natin sa larawan, di ba? Hindi po, walang taong hindi nababurnout. Alam ko po yun. Lahat po tayo, even me. So, kaya po ito, itong lesson na to, ay hindi lang po ito para sa inyo, para sa sarili ko rin po yan. Every time na gumagawa po ako ng lesson, ito po ay nagtuturo sa akin din, bilang isang mananampalataya. So, ilan na po ba sa atin ang nakaranas ng tinatawag na burnout? So, burnout, ito po yung state of physical, emotional, and mental exhaustion caused by long-term excessive stress. It happens when you feel overwhelmed, drain ka na, to meet constant demand, kasi hindi mo na-meet yung gusto mong mangyari eh. Over time, you may lose the motivation. Nawawala ka na sa ayos. Yung interest, yung confidence na gawin pa, o ipagpatuloy pa yung ginagawa mo. So our title for today is Great Things versus God Things. Ayan. Great things. Ganda yun, di ba? So, di ba? Dito tayo ngayon, yan ay napapaloob sa Jeremiah chapter 45. So, pag-uusapan natin dito, si Baruch. Sino ba si Baruch? Kung sino man yung nakabasa na ng Old Testament, alam niya atong Jeremiah na to. But Baruch, bihira ito, mabanggit. Baruch was a faithful servant of the Lord. He was the secretary of Jeremiah. Dahil sa mga sinasabing mensahe ni Jeremiah sa mga mamamayan ng Judah, ang mga ito ay galit sa kanya at gusto siyang ipapatay. Kaya inutusan niya si Baruch upang isulat ang lahat ng pinasasabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat at ito'y basahin sa harapan ng mga tao sa may templo. Ginawa niya ang mga bagay nito, gayon din sa pagtrato ng mga tao kay Jeremiah ay naranasan din ito ni Baruch. Baruch came from the prominent family. His grandfather, Messiah, was a governor of Jerusalem. During Josiah's reign, his brother Seraiah was an official who served in the court during King Zedekiah. Through the influence of his family, he could easily na makasecure ng magandang posisyon doon sa royal court. Bagamat hindi dito nabanggit yung mga naranasan ni Baruch, but he was disappointed. Disappointed siya. Kahit na gano'n, nagaling siya sa prominent family.
Bagamat siya ay nakakaranas ng ganun, but he continues to preach, but the people always reject him repeatedly. Like Jeremiah, how he rejected, persecuted, and even threatened life. So si Jeremiah po, Prophet Jeremiah, ay ginamit ng Panginoon para sa bansang Israel, sa bansang Judah, pero he rejected the people of Israel. Now, please stand and read Jeremiah chapter 45. Tagalog na lang po yung babasahin ko. Sige po, sundan po ninyo ako. Nakita na po ba? Say amen. Ibukay na po. Okay po. Jeremiah chapter 45. Noong ika-4 na taon ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim, anak ni Josias, kinausap ni Jeremiah si Baruch na anak ni Nerias. Isinulat naman ito ang lahat ng idinikta ng propeta. Baruch, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sinasabi mo sa akin na kahabag-habag ka, sapagkat dinagdagan ni Yahweh ang iyong paghihirap. Pinadalhan ka niya ng kalungkutan. Pagod ka na sa pagdaing at wala kang kapahingahan. Subalit ipinasabi sa iyo ni Yahweh, binawasak ko ang aking itinayo at binubunot ko ang aking tinanim. Gagawin ko ito sa buong daigdig. Huwag mo nang hangaring makamit ang mga dakilang bagay, sapagkat padadalhan ko ng kapahamakan ang lahat. Gayunman, ipinapangako kong iingatan ko ang iyong buhay, saan ka man pumunta. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Purihin ang Panginoon. Let's pray. Thank you, Lord, sa iyong salita na ipinagkaloob mo po sa amin sa araw nito. Salamat po muli na ikaw ang mapapurihan. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Build us with your Holy Spirit, O God, upang nga po maunawaan namin ang lubos ang iyong mensahe na ipinadala sa amin, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Kami po pinupuri ka namin, tinataas ka namin sa gawain ito, maging mabangong samyo sa iyong harapan ang gawain ito, Panginoon. And open the hearts and mind of everyone, Lord, na makapokus po sa lahat ng ito, Panginoon. Alisin niyo po, Panginoon, yung mga hindrances. Alisin niyo po yung mga nakakasagabal sa aming pag-iisip, sa aming puso, Panginoon, yes, O God, upang ang lahat ng ito ay maituon lamang sa iyo, Panginoon. Mapapurihan ka, O Diyos, na buhay. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, maupo na po tayo. Bago po ang lahat, ako po ay muna magpapasalamat sa Panginoon. At magbibigay po muna ako ng testimony. Dahil po sa narinig ko rin po sa inyo, hindi po tayo nalilingid dyan. Ang inyo pong abang lingkod ay dumanas po ng pagkadulas at pagkabagsak mga 4 months ago. And pangatlong beses na nangyari yon. And nagpa-x-ray po ako, nakita po yung linsad. May damage po yung aking spine, may damage din po yung lower back ko. At para makita ng doktor yon, ay inano po ako na na-recommend po ako na mag-MRI. MRI worth 36,200. That time medyo nawel lang ako sa presyo, di ba? Saan ko kukunin yun? Kahit nga 200, wala diba? Pero purihin po ang Panginoon, ginamit ko po yung aking sariling kakayanan, sarili kong kakayanan na, naghanap po ako ng maka-afford dun sa price, pero hindi po na-meet. Pero kumilos ang Panginoon, kasi sabi ko, Lord, tagal na po, masakit na talaga. Kasi ito, nare-relate po ito dito sa lesson natin. So, ngayon, sabi ng Lord sa akin, balik ka sa doktor mo. Nung bumalik po ako sa doktor ko, sabi ng doktor ko, ang tagal na nito, hindi ka pa rin natatapos dyan. Wala pa po akong pondo. So, yung doktor, nirecommend ako, siya mismo nag-endorse sa akin sa PCSO. Yung PCSO, sinagot po yung 36,200. Wala po akong dinagdag doon or wala po kahit isang sentimo akong inad doon.
Purihin ng Panginoon po. Kasi yung kaparaanan niya. Yung una, nakita nyo, pagkakaiba, pinorso ko yung sarili kong kakayanan. Which is hindi ko na-meet. Pero nung Panginoon ang kumilos, sold. Amen. Amen. Nakita nyo po? So relate po yan dito. Pangalawa po, MRI is not an easy procedure. Lalo na po sa yung kalagayan ko. Sa ulo, okay lang eh. Kasi gaganon ka lang doon. Pero alam niyo po ba yung procedure ng spine and waist, lower back? Papasok ka po sa isang chamber. 3.5 hours. Walang galaw. Kaya mo? Bawal gumalaw. Ang pagitan ng chamber sa mukha ko ganito lang. So para kang nasa cabin na. Pangalawa, naka-strap po ako mula dito hanggang dito. Ang nagagalaw ko lang po yung ulo ko. Kasi bawal talaga gumalaw eh. 2 hours na, hindi ko na kaya. Naramdaman ko na namimitin na unti-unti yung ugat ko. Sabi ko, Lord, samahan mo ako dito. Parang awa mo na. Kasi gusto ko na kumawala eh. Talagang gusto ko na kumawala. Hirap na ako eh. Isa pa, iba-iba yung tunog na maririnig mo eh. Dagundong, iba-ibang sound. Tulungan mo ako, Lord. So, binigyan ng Lord ng conviction is galawin mo yung mga daliri mo sa paa. Tsaka sa kamay. So, ginawa ko po yun. At nais po yung naka-uport po ako. Parang nag-circulate uli yung dugo ko. Kasi nakahinto ka na eh. Pag nakahinto ka na, wala na. Hindi na, stagnant na yan. Ganun pala yun. Sabi ko parang naranasan ko na pasok sa cafe ng boy pa. Hirap ha. Air condition ng room, pero pausa-pausa ko kasi nga naka-strap ako eh. Balot na balot ako. So, Lord, tulungan mo ako kasi bawal gumalaw. Ayoko ulitin pa to. Diba? So, purihin ng Panginoon, 3.5 hours ay napagtagumpayan ko po yun. Eto na. Hindi pa po natatapos doon. After 3 days, lumabas po yung results. Dinala ko sa doktor, binasa ng doktor. Yung spine ko, talagang may problema. Ngayon, yung kumikirot dito po sa left side, naipit po kasi yung mga ugat-ugat na maliliit. So, continuous po yung kanyang pain. Ang masakit dito, wala na siya. Paraan. Meron sa operation, but risky. Kasi kapag lower ay spine, pwede mong ika-paralyze. Pwede mo rin ikamatay. Kasi dito po yun sa gulugod. Konektado sa buong katawan natin. So sabi ng doktor sa akin, hindi ko gagawin sa iyo yan. Gusto mo ba? Hindi po. Hindi ko gagawin. Pero yung kumikirot dito, suggestion sa akin ng therapist, pwede. Mais lang yung pain. And pain reliever, ganun lang. So, ang finding is for life na yung kalagayan mo. Bawal ka na magbuhat ng mabigat, bawal ka nang yumuko, bawal ka nang madulas pa uli. Ayun na yun. Nung una, mahirap, nalungkot ako. Pero pinakita ng salita ng Panginoon that even Paul, he suffered illness na hindi gumagaling. Si Paul. 3 times niyang pinapanalangin sa Panginoon, pero hindi siya binigyan ng kagalingan ng Panginoon. Bakit kaya? But Paul continued to serve God. Even he is in the prison. At meron siyang karamdaman. So, anong ibig sabihin nun? Hindi po napuputol doon para maglingkod tayo sa Panginoon. Hindi po yun para malungkot tayo. Kasi may Panginoon po tayo. Sabi ko sa Panginoon, ikaw na ang magsilbi kong mga paa, ikaw na ang magsilbi kong mga buto, pagpatuloy mo lang po ako. Amen. Yun ang kahalagahan po na alam natin ang salita ng Panginoon. Amen. Katulad nga po ng binasa ni Brother Ronald kanina, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Amen. Ibig sabihin, kapag nasa atin yung pagsubok na yon,
Pansin niyo po ba? Iba-iba tayo ng pinagdaraanan. Kasi according yun sa iyong kakayanan. Kaya nga nasa akin to, kaya ko to. Kaya ang sabi ko sa Panginoon, Lord, binigay mo sa akin to, kaya ko to. Pero samahan mo ako. Amen. Diba? Purihin po ang Panginoon. Diba? So magpapatuloy po tayo, whatever happens, andyan ang Panginoon. Meron tayong kinikilalang Diyos. Alam natin na may Diyos tayo. Amen. Ngayon, kung manliliit tayo, manlulumo tayo, at magsiselpiti na lang tayo sa tabi, iiyak ka na lang ng iiyak, hindi po yun ang isang Kristiyano, hindi po yun ang may Diyos, para kang walang Diyos na rin. Diba? Kasi may Diyos tayo eh. Bigger than our problem. So bakit ko po ito sinabi sa inyo? Una nga ako kanina, I pursue the great things by my own. Ay, nawala ba? Dito lang pala. So, yun po yung ating patungkol dito. So, itong Jeremiah, chapter 45, ito po yung pinakamaikli sa book of Jeremiah. 5 verses lang po ito. Si Baruch, isang faithful scribe, siya ay completely burned out, discouraged, and mourning his shattered personal ambitions, while the nation crumbles around him. It is one of the most, kumbaga nakaka-relate tayo dito sa Old Testament na ito. Dito sa ano ni Baruch na ito, sa nararamdaman ni Baruch. Lahat tayo nakaka-relate. When our personal word or ambitions shatter, God shifts our perspective from our own comfort to His sovereign global purpose, offering us His presence as our ultimate reward. So kung ano man yung purpose ng Panginoon, yun yung magaganap. Hindi yung purpose natin. Hindi yung gusto natin. One of the major failures of the human race is the failure to learn from history and personal experience. Bakit pa may Old Testament? Sabi nga, di ba, sa Roma chapter 15:4, kung hindi ako nagkakamali, isinulat ito para sa ikatututo nating mga nabubuhay ngayon. So matuto tayo dun sa history, matuto tayo dun sa mga nangyari noong panahon na yon, upang tayo ngayong nabubuhay ngayon ay maging malakas po tayo sa Panginoon. Amen. Many political leaders seek power through lies, payoffs, rebellion, acts of terrorism, assassination, ginagawa po yan, and wars. Business leaders seek power and wealth for themselves at the expense of their employees and stockholders through the most devious means imaginable: extortion, oppression, abuse of authority, price gouging, exorbitant salaries, and a host of other unjust acts. Yan po yung nangyayari sa bansa natin. At hindi po exempted ang lahat ng bansa dyan. Lahat po. Lahat po yan. Ginagawa po yan ng mga tao. Ito ang masakit. Religious leaders seek power, position, influence, honor, and fame by compromising God's word and their own personal principle, as well as ignoring God's demand for righteous and humble service. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Yung mga politiko, okay na yan, given na yan eh. Ganyan na yan talaga yan eh. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong Mayor Pico Soto na lumalaban sa katotohanan. Merong Ian Soto na lumalaban sa katotohanan. Meron pang ibang mga Kristiyano na hindi natin kilala pero lumalaban sa katotohanan. Pero tong mga religious leaders na hindi natin alam kung saan galing ang kanilang pinaguhugutan, they compromise the word of the Lord. Yun ang pinakamasakit. Dagok ito sa buong kakristyanuhan. Sino nakabalita dito ng pastor ng rape? Nabalita yun nung nakaraan, di po ba? Akala nyo po ba yun lang yun? Kasama po tayo doon. Ay, pastor ba yan? Pag sinabing pastor, Kristiyano yun eh. Pero hindi po lahat yun eh. Merong mga ibang sekta, tawag din nila pastor. Even yung mga hindi kilalang sekta, pastor din sila. Pero ang dagok noon sa buong Kristyanismo,
Ganun po yun. History teaches that the consequences of this kind of behavior upon society and nation have been catastrophic. Yet politicians have ignored history and then continual grasp for their power, corrupt behavior has often led to fall of governments and slaughter of thousands, sometimes millions of people. Na nangyari na po yan a long time ago. Neglecting, twisting, misinterpreting, denying, and failing to authoritatively preach the Holy Bible as the Word of the living God has caused millions to die without ever having heard the truth of God's Word. Marami pong namamatay ngayon na hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kanina po sa mga kapulisan, tinanong ko po sila, takot ba kayong mamatay? Takot sila. At ang prayer request nila, puro protection and safety. Kasi nga, paglabas nila, hindi raw nila alam kung anong mangyayari sa kanila. Yung nga raw civilian, sinasaksak ng harapan. Sila pa kaya? Tama naman yun, di ba? Pero sabi nga namin kanina, yung salita ng Panginoon, yun ang mag-shield sa'yo. Yun ang magpo-protect sa'yo. Hindi ang weapon mo, hindi ang profession mo, as a policeman, as a men and women uniform, hindi yun. Kundi ang salita ng Panginoon. Ang Panginoon, the God Himself, ang magpo-protect sa inyo. Takot kang mamatay kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta. Sino bang hindi takot mamatay? Sa atin po, alam natin kung saan tayo pupunta. Hindi natin kinakatakutan ng kamatayan. Kasi yun po yung daan natin papunta sa Panginoon eh. Kasi hindi po tayo makakapunta sa Panginoon kung hindi po tayo mamamatay. Kasi po papalitan tong katawan na ito. Even meron sinabi sa John 5:24 na hindi nadadaan sa kamatayan kundi lilipat na lang. Ito ay pagkilala sa ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. And thank God for that. Amen. Diba? Purihin ang Panginoon doon, diba? Hindi ka nadadaan sa judgment. Ano lang, kikilalanin mo lang ang Diyos amang lumikha ng sanlibutan ito. These millions have slipped into eternity without ever having reconciled with God through His Son, the Lord Jesus Christ. Marami sa mga tao patuloy na nagre-reject sa salita ng Panginoon even though they heard it. Ang masakit niyan, kamag-anak pa natin. Diyos ko po, Lord. Talagang hindi lang panalangin, ginagawa, nagmamakaawa na po ako. Sabi nga natin kanina, there are millions died without having heard the word of the truth. They want lies. Bakit? Maganda yun. Mas magandang marinig. Maganda sa tenga. Hindi kaya nakakasakit yun. Ito si pastor, pag nagpipreach, nakakasakit. Pag tumayo sa harapan, tinatamaan ako. Ako na lang yata pinatatamaan lagi. The Word of God is living and active. But, yung karamihan ng tao, they want lies. Diba? Meron tayo sa book ng Old Testament. Yung hari, na gusto niyang marinig, yung propeta, dalawa yung pinatawag niya, di ba? Mas gusto niyang yung isang propetang to kasi, eto, maganda yung sinasabi sa kanya. Yung isa nagsasabi ng katotohanan, pero ayaw niya marinig. Pero katotohanan niya, galing sa Lord yun. Pero itong isang propeta na to, hindi galing sa Panginoon, sinasabi niya. Pero gusto niya to. Bakit? Kasi, maano sa tenga niya eh. Maganda yung sinasabi sa kanya. But they, all of that are lies. Yan ang gusto ng mga tao. Because it is good. Good because hindi sila dinidiktahan ito. Na ito yung pakiramdam nila tungkol sa salita ng Panginoon. History repeated itself a long time ago. People sinned, corrupted, doing evil things that made the Lord angry and put them into judgment.
Sa panahon ba natin ngayon, natapos na ba yung history na yon? Hindi pa po. Hindi pa. Because it is repeated. The Bible speaks to anyone but they resist to listen. They love to listen to pop music, false teaching, and even their own doctrine of faith. Nakakalungkot po yun. Di po ba? Sobrang nangihinayang ako at naaawa ako doon sa mga taong ang dali mapasunod doon sa mga maling katuruan. Like yung kwento ko sa inyo, pinagmamalaki pa nila na nakakapag-produce sila ng mga member sa loob lamang ng 1 buwan, 1,000. Sila ay Rizalista. At sabi nila, si Rizal daw, yun daw yung anak ng Diyos. Kung buhay lang si Rizal, binatukan na sila eh. Ginawa nilang anak ng Diyos si Rizal. Nagtataka ako talaga. Ang dali-daling sumunod ng tao sa kanila. Pero, sinan mo, Bible study naman tayo sis. Yung iling niya, muntik na mag 360 degrees yung ano eh. Hindi po ba? Yung iba naman, mamimigay ka pa lang ng flyer, sa harap-harapan mo kukusutin na yan. Diba? Magsishare ka ng salita ng Panginoon, wala sa'yo yung isip. Nakikipagkwentuhan, natutulog, nagsiselfone, tayo ng tayo. Makikita mo kasi yung hindi niya pagka-interest doon sa sinasabi mo. Sa panahon namin, lalo na po ako nagbabahay ako before, ay naku, mag-isa lang. Ang dami ko pong naranasang ganyan. And I cry out to God about that. Pero sabi ng Panginoon, magpatuloy ka. Hindi ikaw ang tinatanggihan nila ako. So nagpapatuloy po tayo. Sabi nga kanina, there are millions died that they didn't hear the word of truth. Sige po, pakitapik po yung ating mga katabi. People of every generation seem to either ignore or forget the consequences of corruption that are so obvious in the history of their ancestors. Few people ever learn from history or personal experience. This was certainly true of the small band of Jewish fugitives who fled the promised land to escape the retaliation of the Babylonian authorities. Ito yung natira yung nailigtas na kung saan kokonti na lang sila, pero hindi pa rin sila naniwala. Nagpatuloy sila dun sa kagustuhan nilang pumunta ng Egypt. Sabi sa verse 2 and 3, this is what the Lord, the God of Israel, says to you, Baruch. You said, woe to me, the Lord has added sorrow to my pain. I am worn out with groaning and find no rest. Yun yung reklamo niya eh. Pinadalan ako ng Diyos dinagdagan ng Diyos yung paghihirap ko, pinadalan ako niya ng kalungkutan. Sabi na niya, pagod ka na sa pagdaing at wala kang kapahingahan. Kasi yun, napaburn out na siya eh. Kasi bakit? Expected niya dun sa ginawa niya na mabuti, dun sa ginawa niya na pag-share ng salita ng Panginoon, may kapalit kasi siyang inaasahan. Yung kanyang ginawa, yung kanyang kalagayan sa buhay, yung kanyang profession bilang isang mataas o sekretary siya ni Jeremiah, ng propeta, nag-expect siya ng balik nito sa kanya. Kaya siya na-burn out. Na kung saan, yun din po yung nararamdaman natin. Lord, ang tagal ko na siyang nililigawan, di pa din ako sinasagot. Diba? Burn out ka na. Ang tagal na ako nagsishare sa taong yan hanggang ngayon, ganun pa din. Hindi pa rin nagbabago. Panginoon, ang tagal na kami nananalangin para sa bansa, ganun pa din. Ang dami pa din korupsyon. Ang dami pa din. Did you ask yourself na hindi ka din nakakagawa ng ganun? Sino rito
nakapanood o nakarinig ng talumpati ni Mayor Vico Soto sa UP Diliman, College of Law? Ang sabi doon ni Vico, may mga tanong sa kanya kung paano nga doon sa yung sistema. At sabi niya nga rin dito, yung mga nambabash lalo na, mahayag-hayaga naman yan, di ba? Nambabash yung gobyerno. Hindi naman masama yun, okay lang. Pansinin mo ang gobyerno. Pero ang malaking tanong, ikaw sa sarili mo, paano ka namumuhay? At sabi niya rito, kailangan inward o sa sarili mo magsimula. Kasi wala namang maliit. Ay, malaki na nagsimula maliit na nagsimula na kagad, malaki na. Walang ganon. Tinuturuan niya na kailangan magsimula ito sa ating sarili. As simple as na kasi nga, ang lahat ay nagsimula sa maliit bago lumaki. Parang, wala namang nagsimula na mama na eh. Bago ka naging baby. Nanay muna bago ka naging baby. Wala namang ganon, di ba? Si Adan lang yun, si Eva. Pero dito sa atin ngayon, sa generation natin, walang ganon. So, ibig sabihin, yung mga, excuse me, yung resulta po, corruption, evil things, either politician or private personality, sa maliit lang po yan nagsimula. Sabi nga ni Mayor, ang corruption, nagsimula lang yan sa under the table. Yung mga padulas, lumaki na. Tama, di ba? Doon lang nagsimula yan. Pero kung sa tao, magsisimula yan sa iyong sarili, bago mo punahin ang iba, kung lahat ng mindset ng tao ay nasa ganong katuruan, mababawasan yan. At hindi natin kailangan pakain sa sistema. Hindi. Ang masakit nito, ang Kristiyano man, nagpapakain din sa sistema ng daigdig na ito. Diba? Kaya nga nakakaramdam ng ganito kasi nakatingin tayo sa ating sarili, yung pagka-burnout. Barrow comes from a family, pero nag-expect nga siya ng mas mahigit pang bagay. Sumunod nga siya sa Panginoon, ginawa niya ang iniutos ni Jeremiah na sinabi ng Panginoon upang gawin niya. Pero bakit nakakaramdam siya ng burnout? Diba? Kasi nga, hindi nangyari yung gusto lang niya. Kaya ka na burnout. Kasi yung gusto mo hindi nangyari. Hindi yung gusto ng Panginoon. Seek natin ang Lord. Hindi ka mag-burnout. Uy, nawala. Ayan. Nandiyan pala yung burnout. So, burnout is a state of physical, emotional, and mental exhaustion. Sabi nga natin kanina, ito yung stress. Matagal mo nang nararamdaman. Hindi ko matapos-tapos tong ginagawa ko na to. Drain na yung utak mo sa kakaisip. Nawala na yung confidence mo na ipagpatuloy pa yun. Bilang isang Kristiyano, nararamdaman din ito ng mga Kristiyano. Bakit ba ganito na lang yung problema ko? Ang dami-dami hindi nawawala. Kapatid, ang problema parang bagyo yan. Nagsasama pa. Pag may bagyo, may ulan, may unos, merong lindol, pag minamalas-malas ka, may tsunami pa yan. Look at us. Even we serve God, malupit yung pinagdaraanan natin. Hindi po tayo exempted yan. Sige lang. Sabi ko sunod, hanggat may paa ako, hanggat may bibig, may hininga, Panginoon, magpapatuloy ako, pero samahan mo ako. Ganun po tayo. Maging kalakasan po natin ang salita ng Panginoon. Hindi po tayo mapaburnout. Great things. Ano ba itong mga great things na to? Recognition, position, honor, acceptance, peace, security, prosperity, and wealth. Recognition. Hindi naman masama ito, lalo na kung saan ay talaga namang dapat na tumanggap ka nito. Di ba?
Lalo na sa pagka nasa trabaho natin to. Ay, sorry. Mali. Balik natin. Dito muna tayo sa great things. Position and honor. Kung masipag ka talaga na deserve mo ang tumaas ang posisyon mo at dahil din ito sa effort mo, kaya tumaas yung posisyon mo. Acceptance. Madalas ang tao, mindset na niya dahil kanyang posisyon, recognition, honor, ay kailangan na siya ay tanggap at mabuti siya pakitunguhan ng mga tao. Yun tayo di ba? Yung acceptance. Minsan pag hindi tayo, wala na, ayaw na. Peace. We all like peace. Sino bang ayaw, di ba? Pero hindi dahil sa mga ginawa mo na mahalagang bagay ay magkakaroon ka na nga talaga ng kapayapaan. Prosperity and wealth. Hindi masama ang mga ito. Nabanggit natin noong nakaraang topic na maging si Solomon ay pinagyaman ng Panginoon. Security. Recognition, position, honor, acceptance, peace, prosperity, and wealth. Madalas ito ang security ng mga tao. Tama, mali? Dito na nakadepend. This is the great things that people are looking for. And Baruch is one of that example. He pursued the great things. Hindi masama, di ba? But, may but tayo dyan. Tingnan natin mamaya. Pagkakaiba. Uy, bumalik ka ay, mandar ka. Tapos na kami dyan. Dito na tayo. Tingnan natin yung pagkakaiba. God thinks, purpose with God, peace from God, fruit that lasts, legacy that matters, eternity with God. Nakita natin yung pagkakaiba? With God. Diba po? Great things are good, but much better is God things. Even though the people pursue great things in this world, all of those temporary, the great things of this world will be destroyed. God's hand of judgment could not be avoided. Yung judgment ng Lord, hindi po yun biro. Sabi nga dito sa Hebrews chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So nakatingin tayo dapat sa Panginoon. I-pursue natin yung kasama natin, yung Panginoon. Sabi natin kanina, hindi masama ang i-pursue natin yung mga bagay dito sa ibabaw ng mundo, but with God. Amen. The great things is good, but much better, the God things. Kasi nga magpipil tayo. Nakita niyo yung sample ko kanina. Pinorso ko yung sarili kong pamamaraan. Hindi naging maganda. But nung kumilos ang Panginoon, 100%. Sabi din yan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, so we fix our eyes not on what is seen. Yung hindi nakikita, dapat doon tayo nakatingin. Kasi lahat ng nakikita is temporary. Pero yung hindi nakikita, yun yung eternal. Lahat ng naririto na nakikita mo sa mundong ito, even you, even me, mawawalang lahat yan. But the Lord met the need of this other lay servant. The Lord sent Jeremiah with a very special message. Sabi niya dito sa verse 4, bakit nandyan ka na? Baligtad. Nahuli siya. So verse 4, sabi niya, but the Lord has told me, say to you, this is what the Lord says, I will overthrow that I have built and uproot what I have planted throughout the earth. Nagkasunod siya ng burnout. Pero hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Binigyan siya ng comfort. Ganon din po tayo. Nagpa-burnout ka ba? Na-stress ka ba? Takbo ka agad sa Panginoon. Ito po isang, sabi ko nga sa inyo, ang bagyo may kasama pa.
Hindi pa po dyan natigil. Alam niyo po ba kami, binigyan kami ng 1 linggong palugit sa bahay namin. Matagal na pong binibenta yon. Iba yung akala ko naman nagbayaran na sila ng gusto, kalahati lang pala. So yung may-ari, siguro, I don't know kung anong talaga nangyari, kahapon, merong nag-jump out na na bagong buyer, na binayaran ng buo. Doon naman binigay ng may-ari. At sabi sa amin mismo nung nakabili, 1 linggo lang ang palugit kong binibigay sa inyo. Wala kaming hawak kahit magkano. Pandown. Isa pa, may problema ako. Pagliligpit, pagbubuhat. Naglalakad po ako ngayon para sa SSS ko. At hindi pa po dyan yung aking pagpapa-check up. Meron pa akong pulmo test na gagawin sa lung center, costing 3,250. Magpa-burn out ka ba nun? Bahala ka dyan, Lord. Pero yun nga, ako lang po naglalakad nun mag-isa. Lahat yun, nilalakad ko po yun. From Novaliches to City Hall to East Avenue, napakalayo. At kailangan mo talaga maglakad, hindi pwedeng hindi. Kasi ang layo ng babaan, ang layo ng sasakyan. Kailangan mo talaga maglakad. So, araw-araw po yun, mahirap. So, pero, binibigyan tayo ng Panginoon. Alam niyo po ba na habang naglalakad ako, umaawit po ako sa Panginoon, kinakausap ko po ang Panginoon, hindi lang basta panalangin, kundi nagmamakaawa ako sa Panginoon. Kahapon po, nakakaramdam na po ako ng pagod, nakakaramdam na ako ng lungkot. Habang naglalakad ako, sabi ko sa Lord, Lord, paiyak lang. Totoo po yan. Kasi naka-face mask naman ako, naka-shade ako. Sabi ko, Lord, paiyak. Habang naglalakad po ako nung East Avenue, umaagulgul ako. Totoo po yan. Pero masarap po ang pakiramdam pagkatapos ko nun. Nagpasalamat po ako sa Panginoon. Kasi, yung paglalambing natin sa Panginoon, tatay natin siya eh. Naglambing tayo sa Panginoon. Hindi mo na ba kaya? Lambing ka sa Panginoon. Isa pag sobrang pagod na ako, Lord, kanlungin niya naman ako, Lord. Lord, anuin mo naman ako ng basic mo, Lord. Ang sarap kaya maglambing kasi bakit? Tatay po natin siya. Binigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Lahat po ba rito tumanggap na? Praise God po. Kasi kung wala pa po, makakaramdam ka pa po ng burnout. Makakaramdam ka po ng stress. Bakit? Nakarely ka po sa mundong ito eh. Ang mundong ito, punong-puno po ito ng sufferings, trials, pains. Hindi po dyan exempted ang disease. 2 pong bagay ang hindi natin kayang iwasan dito sa ibabaw ng mundo habang naririto po tayo. Ang sakit at ang kamatayan. Lahat po tayo makakaranas ng sakit. Kahit na po isang damakmak na supplement yung inumin mo. Kahit napakarami mong pera, makakaranas ka po ng sakit. Pero one thing is certain, God is our great healer. Whatever the circumstances you want, whatever yung sickness na meron ka, God has a purpose for you. Amen. Amen. Sabi ko nga sa inyo, dati nagkwento ko na to, stage 4 breast cancer. Asawa to ni Pastor Satu. Kung nanonood kayo ng CCF, si Pastor Satu, Sartu, stage 4 breast cancer. Hanggang ngayon buhay. Alam niyo kung ilan ang tayo sa kanyang doktor? 2 months. 2 months. Stage 4. Pag nasa stage 4, yung kaibigan ko nga, stage 2 lang na mayapa na eh, taga pa ako. Nalungkot ako dahil hindi ko napuntahan po yun kasi hindi ko alam. Sayang, naminayang ako doon. Masakit sa dibdib ko kasi hindi ko nasyaran. Kaibigan mo yun. Pero ito, stage 4. Instead na siya ay magmukmok, isipin niya yung kanyang cancer, nag-serve siya sa Lord, nag-ministry siya sa may mga cancer din. And that is her purpose. Amen. So, huwag may kalungkot yan. Kasi meron ka palang purpose sa mga tao. Hanggang ngayon po, buhay. Yung 2 months, ilang year na, buhay pa. See?
The doctor declared 2 months. But God is a God of life. Amen. Ano yan? Ang gift ng Lord, palakpakan natin ang Panginoon. Yan din po ang nag-motivate sa amin. Ba't ako titigil? Amen. Hindi yung pagkabali ng buto ko, hindi yung pangingina ng buto ko. Kasi ikaw, Lord, ang aking magsilbing mga paa at buto. Bakit po? Ikaw ang gumawa sa akin. Isaiah chapter 46 verse 4. You created us. You promised to us that you sustain us until our old age and our hair is gray. Sabihin, hanggang tumanda tayo. Aalagaan tayo ng Panginoon. Amen. Nagsisinungaling ba ang Panginoon? Amen. Bakit may mga kabigatian? Bakit tayo may trials? To test us, to purify us. Amen. Katulad ng isang ginto, hindi yan magiging tunay na ginto kung hindi yan dadaan sa apoy. Amen. At hindi lang yan isang beses, maraming beses po. Kaya tayo bilang isang Kristiyano na tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, expect that. That He purify us upang pagdating ng anak ng tao, makaharap tayo sa Kanya ng harapan. Amen. Matatag na tayo sa ating pananampalataya. This world full of lies. Totoo lang. Pero paano tayo makakapag-stand firm? Pasama na po ng pasama ng daigdig na ito, hindi nyo po ba pansin nyo po ba? In a broad daylight, pumapatay na po mga tao. Mga batang-bata pumapatay. Yung mga tawag dito, nakakaawa yung mga rider, naglagay na sa helmet nila. Kasi pinagpapapatay din. See? A simple ano lang, na simpleng ano lang, dahilan lang. Yun na po tayo. Mas titindi pa dyan. Pero ikaw na isang Kristiyano, ikaw na tumanggap sa Panginoon, paano ka makakapamuhay ng mapayapa kung merong ganyan? Dapat alam po natin ang pangako ng Panginoon para hindi po tayo ma-burn out dito sa nangyayari sa mundo natin. Amen. Ang lakas po natin ay nanggagaling sa Panginoon. Amen. The wonderful promise of God is the gift of life. Tingnan natin yung pangako niya sa Panginoon, kay Baruch. Verse 5, should you then ask great things for yourself? Tanong ng Panginoon. Do not seek them, sabi ng Panginoon. Huwag mong hanapin yung mga great things na yan. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? For I will bring disaster on all people, declares the Lord. But, wherever you go, I will let you escape with your life. Iingatan niya ang iyong buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Purihin natin. Iingatan natin. Iingatan tayo ng Panginoon. Do not seek great things, sabi ng Lord. Kasi mawawala yan eh. Hindi-destroy niya lahat yan. Diba sabi niya? Patong, walang pagkapatong na patong. So, destruction talaga. Tama po yung i-portion natin yon sa ating pamumuhay araw-araw upang makaagapay po tayo. Okay lang po yun. Pero isama po natin ang Panginoon. Amen. Isama po natin ang Panginoon. Amen. Totoo lang po. Kasi po kung hindi, wala na, bagsak ka na eh. Alam mo kung ano gagawin sa'yo ng kaaway? Susulsulan ka pa niyan. Walang-wala ka na, uy. Umayos ka dyan, o pumunta ka na doon, mag-ano ka na. Iwanan mo na ang Diyos mo. Sabi nga kay Job, di ba? Sumpahin mo na yung Diyos mo. Diba? Yun yung sulsul sa atin. Purihin ang Panginoon po, di ba? Hindi ko pa po alam kung ito po ay mangyayari bukas, pero I claim na po ito. 1 week na binigay sa amin ang taning ng mga noise, very, talaga, sad para sa amin. Pero, napag-usapan namin kanina sa meeting, malaki yung church eh. Meron siyang taas na bakante. Pansamantala, in-offer sa amin yon kung wala pa kami makikita. Pero, may pero yun, pag-uusapan ng board bukas. And I pray na pumayag ang board ng church na yun. Hindi ba po? Yun na lang po yung ano namin. Bahala ng Lord. So, hindi kami ang nag-ano nun, but
yung nag-offer sa amin is mismong, ano doon, senior pastor. Amen. Diba? Kumilos ang Panginoon doon. Kasi, sabi ko nga, yung asawa ko na-stress. Ba't ka na-stress? Kaya mo yan. Hindi naman tayo pababayaan ng Lord na tumira sa kanya. Pababayaan ba niya tayo na binibiro ko pa nga siya. Isa ka naman nakakita na ang daming speaker, may mga rep, may mga washing nasa ilalim ng ng ano, di ba? Tulay. Hindi tayo papayagan ng Panginoon na gano'n. Amen. God is good. Hindi niya tayo papayagan. Purihin ng Panginoon. Maniwala lang po tayo. Amen. Nakita po ba natin yung mga pulubi sa kalye? Opo. Hindi sila nagkakasakit. Nga po. Hindi sila, lumilipan sila na sa pagkain. Wala silang vitamin. Wala silang damit. Kumakain pa sila ng panis. Pero bakit sila nananatili na ganun? Because of this. Pinapakita lang sa atin ng Panginoon na kung ikaw, kumpleto ka, ikaw, malinis ka, ito, pinapakain ko, ikaw pa kaya? Amen. Amen. Ito, inaalagaan ko, ikaw pa kaya? Nag-aalala ka ba sa health mo? Ito nga, ang dumi. Kumakain ng marumi, kumakain ng panis. Pinabayaan ko ba? No, amen. Yun po yung mensahe sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po natin questionin ng Panginoon na, Diyos ka ba? Bakit may ganito? Ba't may pulubi ba? Yun po yung mensahe nun sa atin. Para hindi po tayo mawala ng pag-asa. Hindi po sila pinababayaan. Tayo pa kaya? Na naglilingkod sa Kanya. Amen. Amen po? Amen. Principle, all people who place their hope in the Lord will receive the great gift of life, but God will not give life to those who put their hope in the things of this world. Huwag natin i-force yun. Even though tayo nagtatrabaho, tayo gumagawa ng mga bagay na ito para sa ating pamilya, para sa lahat, sama natin nga ang Panginoon, sabi natin kanina, at tayo magpagtatagumpay ng Panginoon. Amen. Yung mga papunta ng ibang bansa, hindi nyo alam kung anong mangyayari sa inyo. Tama po? Hindi nyo kilala yung pupuntahan nyo. Mahirap kalaban ang tawag doon, yung homesick. Naranasan ko yun doon. Nasa Dubai ako. Ngal-ngal ako, 2 araw kong kamangal-ngal doon. Totoo lang. Pero, kapag tayo alam natin na sasamahan tayo ng Panginoon, sabi niya, He will never leave us nor forsake us. He will be with us wherever we go. Amen. Amen. Lord, samahan mo ko doon. Bago po kayong umalis, ipagkatiwala niyo po yung inyong buhay. Ipagkatiwala niyo po yung inyong magiging amo doon, magiging trabaho niyo doon sa Panginoon. Kausapin niyo po ang Panginoon. Gabi-gabi habang hindi pa kayo umaalis. Araw-araw. Ako habang naglalakad, kinakausap ko Panginoon eh. Amen. Walang time na hindi basta may quiet time, kausapin natin ang Panginoon. Na kung saan, Lord, hindi ko po alam ang mangyayari doon, pero ikaw po ang nakakaalam. Higit ka pong makapangyarihan, kaya ikaw po ang kumilos, kayang baguhin ng Panginoon yan. Amen. Amen. Kung itong nakakuha sa yung amo mo, nakadeclare sa iyo na hindi maganda, pero pwedeng i-twist ng Panginoon yan. Amen. Pero kailangan mong maniwala sa Kanya at manalangin sa Kanya. Amen. Amen. Diba? Like Job, ano nangyari? Nananalangin siya, maga pa lang. Anong sabi ni Satanas? Nagpaalam siya. Nagpaalam siya. Kaya po tayo, kapag naunahan tayo ni Satanas at di pa tayo nakapanalangin, ano na lang? So, kailangan po talaga maunahan natin yung pananalangin natin. Amen. Kasi nagpapaalam po yan eh. Nagpapaalam yan. Sabihin niya, ano ba yun? O, paano ba yan? Natutulog pa yung sa iyo. Hindi naman nananalangin. Ano gagawin ko doon? O, diba? O, unahan na natin yun. Therefore, it's foolish to place our hope in the things of this world. Our only hope for life, eternal life, is to put our hope in God, for only the Lord Himself can give us true life. That is abundant in this world and eternal in the next world. So sabi nga dyan, sa John, 1 John, and this is what He promised us, eternal life. Sabi sa Daniel, multitudes
who sleep in the dust of the earth will awake, some everlasting life, others to shame and everlasting contempt. So, may pagkabahagi yan. So, saan tayo? Doon tayo sa Panginoon. Application question, when life gets overwhelming, do you find yourself focusing entirely on what are you losing rather than what God is doing? Tanong po yan na iiwanan ko sa inyong lahat. Suriin niyo po ang inyong sarili. Are you afraid of something na hindi niyo makakamit? Lord, makakaalis ba ako? Lord, kikita ba ako ng malaki? Lord, ganito ba to? Araw-araw na lang ganun. Pero po, kung nakapokus kayo dun sa God things, hindi niyo na kailangan tanungin niyo. Amen. Alam niyo na yung magiging outcome nun. Katulad ng pinatotoo ni Sister Elby kanina. So even, napakahirap na mangyari yun. God do the possible, the impossible to possible. Possible. Amen. Real peace isn't found in achieving our personal ambition. It is found in aligning our ambitions with God's kingdom, even when it costs us our comfort. Amen. Even Abraham, hindi siya naging comfort nung utusan siya ng Panginoon na ialay ang kaisa-isa niyang anak. At paalisin din siya dun sa tahanan niya. Kaya nga kami, tuwing lilipat kami, alam niyo ba, yearly kami lumilipat. Sabi ko nga, Lord, pagod na ako. Parang awa mo na po. Nakakapagod po talaga maglipat. Pero, hindi natin pwedeng ano yun eh. May purpose ang Lord. Pero whatever your plan is, kanya na lang po. Ang hirap mo talaga maglipat. Nagaganon ako sa Lord. Naglalambing lang naman ako sa Lord. Pero, praying din, doon sa in-applyan namin na-approve kami sa pag-ibig doon sa National Housing Authority sa Diparo, Caloocan. Iaan pa lang yun eh. Ang tawag dito. No, inaano pa lang, binibuild pa lang. So, by 2027 pa daw. Nakapag-submit na kami ng requirements. May form na din, nakapag-ano na rin kami, nakapag-orient na din kami. Amen. At ang problema, meron lang isang hindi tumama dun sa requirements, which is the salary required. Pero tinanggap yung form namin. Tinanggap yung yung requirements namin. So, nasa kanila lahat. That is God things. Amen. Nasa kanya ng mga kamay yun kung loobin niya. Kasi nga sabi ko, pagod na pagod na. Even though na maliit siya, pero puri ng Panginoon kung sakasakaling ano na yun, hindi na kami lipat ng lipat. Amen. In the ministry, kung saan kami dali ng Panginoon, Lord, sige lang, basta bigyan mo lang kami ng lakas. Amen. From one place to another, mula rito sa Maynila, Quezon City, Caloocan, Quezon City ulit, kung saan-saang lugar. Mission naman talaga yung aming heart. Lord, bigyan mo kami sa sakyan. Kaso walang parking, kaya hindi pa niya kami binibigyan ng sakyan. At wala pa lisensya si Jan. Ayun. Purihin ng Panginoon po sa hapong ito at nawa po ang mensaheng ito ng Panginoon ay tumimo sa ating puso at isipan. Huwag na po tayong ma-burn out. Yung mga problema na dumarating sa ating buhay, alam niyo po talaga, pag inisip-isip niyo, lalo na po kung yung involved dyan, sarili mong pamilya, masakit. Pero pag inisip mo, Lord, panghawakan mo na lang yung puso ko, ayusin mo yung puso ko na huwag akong magdamdam, huwag akong masaktan. Panginoon, tulungan mo po ako na maging malakas ang loob ko. Ganun po tayo manalangin sa Lord. Kasi po, yan po ay Ama natin. Yung may paglambing. Panginoon, tulungan niyo po ako. Amen. Kasi hindi ko po ito kaya. Aminin natin na hindi natin kaya ang mga bagay na ito. At ang Panginoon ay napakabuti niya po na tayo po ay talagang sasakluluhan niya. Basahin niyo po araw-araw ang Psalm 23. That is our comfort because He is our shepherd. Amen. Diba? He prepared a banquet for us. See? So, huwag na po tayo matakot. Basta mag-depend lang po tayo
sa salita ng Panginoon. Huwag na tayong ma-burnout na hindi ko na-meet itong mga bagay na ito. Kami nga, hindi pa rin namin na-meet, Lord. Yung gusto namin. Gusto namin eh, na mas maraming masyaran, mga ano, pero ayaw tumanggap sa Lord eh. Diba? Nakaka-burnout eh. Pero ituloy lang natin. Amen. Kasi yun lang yung trabaho natin. Hindi naman tayo ang gagawa ng paraan doon, pero ang Panginoon pa rin ang magbubukas ng kanilang kaisipan. Huwag na tayong dumagdag sa problema ng gobyerno. Pagkus tayo ay magbawas. Kasi nga, kung dadagdag pa ang mga Kristiyano sa corruption, sa kung ano-ano pa, ano na lang ang mangyayari sa bansa natin. Sabay-sabay po nating panalangin ang bansa natin. Kasi po, sa atin nakasalalay bilang isang Kristiyano, ang ikauunlad po at ikakapayapa po ng ating bansa. Kasi po, pag marami na po tayong nananalangin sa Panginoon, ang Panginoon po mismo ang kikilos dyan. Amen. Amen. Kaya huwag po tayong manawa dyan. Purihin po ang Panginoon. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Wala yung isa. Sige, nabali. Okay na po tayo. Tayo po ay manalangin muli. At damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Salamat po, Diyos, na buhay dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong mensahe sa hapong ito. Tulungan niyo po kami magampanan ng lahat ng ito. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming mga puso, sa aming mga pinagdaraanan araw-araw po, Panginoon. Minsan po, parang gusto na namin sumuko, pero ikaw po ang aming lakas na nagbibigay sa amin. Kaya, Panginoon, panghawakan niyo po kami na huwag kaming magkasala, panghawakan niyo po kami na huwag kaming lumingon sa mundong ito, bagkus ikaw po ang aming makita, Panginoon, na hindi po masayang ang sakripisyo mo sa krus, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa at ang pamilyang nire-represent ng bawat isa, O God, na nga po ay matagpuan ka, Panginoon, at magkaroon nga po ng kapayapaan sa bawat isa. Dalangin ko, Lord, ang mga aalis papunta ng ibang bansa. Panginoon, ikaw po ang panghawakan niyo po sila, Panginoon. Ikaw po ang manguna po, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon, upang sa pupuntahan nila, hawiin niyo po ang mga hindi magagandang pangyayari, maging sa kanilang amo, Panginoon, at sa kanilang mai-encounter sa bansang iyon. Turuan niyo po sila, Panginoon. Ipaalala niyo po sa kanila ang iyong salita at iyong mga pangako, Panginoon. Palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya at ikaw po ang kanilang magsaligan sa buhay na malayo sa kanilang pamilya. Pagpalaan niyo rin po ang kanilang mga pamilya na nirepresent, O God, at kung meron pang pamilya na hindi pa nalalapit sa iyo, Panginoon, amin din pong dalangin, Panginoon, na patuloy nga po silang hakuin sa pagkabilanggo, sa pang-aalipin ng maling pananampalataya at pagsamba sa Diyos na hindi naman kilala, Panginoon. Kaya Lord, amin pong sinusuko ang lahat ng ito. Ang salita mo, Panginoon, ay tumimo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Baunin ito, Panginoon, hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa lahat ng oras ng aming buhay, Panginoon. Marami pong salamat. Ikaw ang aming mapapurihan. Ikaw ang aming madakila at pasalamatan. Thank you, Lord, for your goodness to us, Lord. Hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong kapurihan. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin ang lahat ng ito in the mighty name, precious name of your Son and our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Are you blessed? Amen. Hallelujah. I'm truly blessed.